Huling gabi na ng burol ng tsolando nitong si Sunny. Kaya naman kumpleto ang kanilang angkan. Mula nang bawian ng buhay ang kanyang tiyuhin sa side ng kanyang nanay, ay sa huling lamay lang siya nagpunta. Ang dahilan niya ay ilang araw ng masama ang kanyang pakiramdam na tila may iniinda siyang sakit na agad niya ring nalaman nang magpa-check up siya. Nakarang araw lang, may tumutubong bato pala sa kanyang abdo na dahilan ng madalas na pagsakit ng kanyang tiyan at tila pagbaba ng kanyang resistensya. At ito nga ang dahilan na kahit pa ang pagpunta sa burol ng kanyang tiyuhin ay hindi niya magawa. Uunahin pa ba niya ang patay kaysa sa kanyang sarili? Pero sa kabila nito ay naengganyo siyang pumunta sa burol dahil sa bagay na iknuwento sa kanya ng kanyang kaibigan sa trabaho. Nalaman kasi ng mga ito na patay ang kanyang tiyuhin nang mag-file siya ng leave sa libing nito, at dahil nga nalaman na rin sa kanyang pinapasukan na meron siyang karamdaman, sabi sa kanya ng isa niyang katrabaho ay ibulong niya raw sa nakaburol niyang tiyuhin na isama nito sa hukay ang kanyang karamdaman. Noong unay tinawanan lang ito ni Sunny at nawirduhan pa siya sa bagay na iyon. Pero naisip niya na wala namang mawawala kung gagawin niya ito. Kaya naman kahit wala na siyang plano na pumunta pa sa burol ng kanyang tsolando at sa libing nito, ay nakapagdesisyon na siya na isagawa ang kanyang pagbulong sa huling lamay at bago ito ilibing. Na iyon nga ang binanggit ng kanyang katrabaho. Nagulat pa nga ang kanyang mga kamag-anak sa bigla niyang pagsulpot sa lamay. Ang akala kasi ng mga ito ay may dinaramdam nga siyang malubhang karamdaman. Kaya naman inunawa na lang siya ng mga ito. Lalo na ng kanyang tiyahin na si Aling Cristeta na asawa ng kanyang tsolando at ng kanyang mga pinsan. Kaya naman sa gabing iyon, sa kanyang paglapit sa kabaong, marahan siyang yumuko at marahan ding sumambitla nang gusto niyang sabihin dito. Matapos ito ay inilingalinga pa niya ang kanyang paningin kung may nakakita ba sa kanyang ginawa. At dahil sa tingin niya ay wala naman, ay agad siyang bumalik sa kanyang kinauupuan. Pero hindi pa man siya nagtatagal, ay agad niyang tinungo ang kanyang mama na nasa kusina para nga magpaalam na dito. Ma, una na ako ha. Sumasama na naman yung pakiramdam ko eh. Ano? Kakarating mo lang ah. Paparating pa lang ang ibang pinsan mo. Hintayin mo muna sila. Tsaka ka na umuwi. Hindi na ma. Sabihin nyo na lang masama yung pakiramdam ko. Sige na. Alis na ako ha. Muling wika nitong si Sunny at agad niyang nilisan ang lugar. Habang nasa kanyang kotse ay isinandal niya muna ang kanyang likod sa kanyang upuan. Sa totoo ay hindi naman talaga masama ang kanyang pakiramdam sa mga sandaling iyon. Dahil lang sabi sa kanya ng kanyang doktor ay maaari pang makuha sa gamutan ang kanyang sakit dahil naagapan naman ito. At hindi na siya kailangang operahan pa. Pero dahil napaparanoid siya at nag-aalala, ay naisip niya ngang gawin ang pagbulong. Para sa kanya ay mas mabilis na paraan iyon para mawala ang kanyang karamdaman kung isasama nga ito ng kanyang tsolando sa hukay. Matapos ang ilang sandali ay nakapagpasya na siyang lisanin ang funeral homes. Nang sa paghawak niya sa kambyo ng kanyang kotse
ay nagulat siya nang may biglang humawak sa kanyang kamay. Napaiktad tuloy siya dahil dito. Agad niyang binuksan ng ilaw ng sasakyan. Pero wala naman siyang nakitang kahit ano. Naisip niya na baka namamalikmata lamang siya. Kaya naman itinuloy niya ang pagpapaandar ng sasakyan. At pagdating sa bahay ay napakadilim dito dahil nag-iisa nga lang siya. Nasa lamay kasi ang kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid. Agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto para mag-shower at para nga matulog na. Habang naliligo ay makailang beses bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto na kanyang ipinagtaka dahil siya lang naman ang tao sa kanilang bahay. Mabilis niyang tinapos ang kanyang paliligo dahil sa nararamdamang takot. Pero laking gulat niya nang nakasarado naman pala ang pinto. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo dahil dito. Matapos magpatuyo ng kanyang sarili ay humiga na siya sa kanyang kama para nga magpahinga na. Pero nagulat siya nang mapansin niya na meron siyang katabi. Kaya naman agad siyang napabangon. Pero nang muli niya itong tingnan ay wala namang tao. Sa mga sandaling iyon ay lalong tumindi ang nararamdaman niyang takot. Pero pinakalma niya ang kanyang sarili at muling humiga sa kanyang kama. Agad namang siyang nakatulog dahil nga sobrang tahimik sa kanilang bahay. Maaga din siyang nagising dahil lang araw na iyon ay ang libing nga ng kanyang tiyolando at kailangan maaga siyang mag-asikaso. Pero nagulat siya nang mapansin niya ang mga bakas ng paa na papunta sa kanyang higaan. Inikot niya ang kanyang paningin sa loob ng kanyang kwarto pero wala naman siyang nakitang kahit ano dito. Agad siyang lumabas ng silid at chinek ang kabuuan ng bahay. Pero wala namang nagbago at siguradong wala ring nakapasok. Binaliwala na lamang niya ang bakas at nagmamadaling mag-asikaso para nga makapunta sa libing. Sa sementeryo na siya dumiretso at eksakto namang malapit nang mailagay sa hukay ang kanyang tiyuhin. Ito'y nang dumating siya. "San ka ba galing? Bakit ngayon ka lang?" Tatanong tuloy ng kanyang mama. "May dinaanan lang ako." "Ngayon pa talaga? Kung kailan ililibing ang tiyuhin mo?" Pero hindi na siya sumagot pa sa kanyang mama at dumiretso na lamang siya sa kabaong ng kanyang tiyuhin. At dito ay muli na naman siyang bumulong. Matapos ang libing na iyon ay nagmamadali na naman itong si Sunny na nilisan ang sementeryo. Habang nasa biyahe ay masaya siya dahil sa tingin niya nga ay gagaling na ang kanyang karamdaman sa tulong ng kanyang tiyolando. Nang sa pagsilip niya sa kanyang salamin ay laking gulat niya nang makita niyang nakasakay sa likuran niya ang bangkay nito. Nang hilakbot sa takot itong si Sunny, dahilan para mawalan siya ng kontrol sa kanyang manibela at sumalpok siya sa isang concrete barrier. Lapitin. Maganda at sexy itong si Janice. Kaya naman maraming mga lalaki ang nahuhumaling sa kanya. Pero ni isa ay wala siyang sinasagot sa mga ito. Hindi pa raw siya handang pumasok sa isang relasyon, lalo na't strict ang kanyang mga magulang. Pero ipinagtataka iyon ng ilang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagkakaedad na raw kasi siya para sa mga ganong dahilan. Pihikan lang daw talaga siya at mayaman yata ang gustong mapang-asawa. Yun ang bulong-bulungan. Hindi daw papayag itong si Janice na masayang lang ang ganda niya sa walang binatbat sa buhay. Kaya naman unti-unti na ring nabawasan
ang kanyang mga manliligaw at wala na rin nagtatangkang sumubok pa. Pero iba itong si Gilier. Alam niyang wala siyang kapag-apag-asa sa dalaga. Pero hindi siya tumitigil sa pagsuyo dito. Sa kabila, na isa lamang daw siyang hamak na tricycle driver. Tingin ng iba. Laging inaabangan ni Gilier ang pag-uwi at ang pagpasok sa trabaho nitong si Janice. Kaya naman parang naging service na siya nito. Hindi niya ito sinisingil dahil masaya na siya na nakikita niya ito sa araw-araw. At kahit pa hindi talaga siya naambunan ng kahit konting pagtingin, itong si Janice ay hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya dito. Isang araw ay nagulat na lamang itong si Gilier na umiiwas na sa kanya itong si Janice at sa iba na ito sumasakay ng tricycle. Ikinalungkot iyon ni Gilier. Sa tingin niya ay kailangan niya ring kalimutan na itong si Janice. Isang gabi, matapos maghatid ng pasahero nitong si Gilier sa street kung nasaan din ang bahay nitong sina Janice. Nang matapat siya dito, ay bahagya siyang huminto sa pagbabaka sakaling makita niya ito kahit sa bintana man lang. At hindi naman siya binigo ng pagkakataon dahil eksaktong sumilip ito. Pero ipinagtaka niya tila may kakaiba sa kanyang nakikita. Kinusot niya ang kanyang mga mata at muling tumingin kung nasaan itong si Janice. Pero wala na ito dito. Napaisip siya ng malalim. Hindi siya pwedeng magkamali. Napansin niya kasi na parang may tao sa likod nitong si Janice na merong mahabang sungay at mapupulang mga mata. Nabalot tuloy siya ng hilakbot. Agad pinaandar nitong si Gilier ang kanyang tricycle. At bago matulog sa gabing iyon, ay hindi mawala sa kanyang isipan ang nakita niya kanina. Sinyalis na yata talaga iyon na dapat niya nang kalimutan itong si Janice. Nasabi pa niya sa kanyang sarili. Ilang araw pa ang lumipas. Pauwi itong si Janice. At nataon naman na wala itong masakyang tricycle maliban lamang kay Gilier. Ayaw man itong sumakay ay napilitan na ito. Magandang gabi, Janice. Bati ni Gilier sa kanya. Pero hindi siya kinibo nito. Pagbaba ng tricycle ay nag-abot ng bayad itong si Janice sa kanya na agad niya namang tinanggihan. Pero inilagay ito ni Janice sa upuan ng kanyang motor. Dahil doon ay napilitan na siyang kunin iyon. Pero ipinagtaka niyang mayroon itong kasamang isang maliit na papel. Tulungan mo ako, Gilier. Nakasulat dito. Hindi naman agad yun naunawaan nitong si Gilier. Pero alam niyang may laman ito. At sa tingin niya ay nasa panganib itong si Janice. Huli na naman niyang naalala ang nakita niyang kakaibang nilalang sa bintana. Kaya muli siyang tumingin dito. At halos hindi siya makagalaw nang muling makita rito ang isang itim na nilalang na may mapupulang mata. Bagaman litong-lito ay alam ni Gilier sa kanyang sarili na kailangang may gawin siya. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na akyatin ang bakod nitong sina Janice para makapasok sa loob ng bahay. Inikot niya ang kanyang paningin para maghanap ng pwedeng magamit pang depensa. Sa bandang likod siya ng bahay pumasok para hindi siya mapansin kung sino man ang nasa loob. Agad siyang nakarating sa palapag kung nasaan ang kwarto nitong si Janice at hindi na siya nagdalawang isip pa na pasukin ito. Bitbit ang isang tubo. Tumambad sa kanya itong si Janice na isinasayaw ng isang itim na nilalang at napatingin ito sa kanya. Pero agad itong naglaho. Lumapit itong si Gilier kay Janice. Ano yun? Kailangan nating umalis dito, wika niya. Pero may biglang sumakmal sa kanya na hindi niya nakikita. Dahilan para bumagsak itong si Gilier sa sahig
Muling nahawakan itong si Giliar ang dalang tubo at inihampas niya sa hindi niya nakikita ang nilalang. Pero tuluyan na pala itong naglaho. Agad niyang inakay itong si Janice palabas ng bahay. Teka, si na mama at papa nasa kabilang kwarto. Dinaanan nila ang mga ito. Sa mga sandaling iyon ay walang mga malay. At nang makalabas na sila sa bahay, ay doon nalaman ni Giliar na ginawa palang asawa itong si Janice ng isang maligno na naninirahan sa kanilang bahay. Dorm. Taga Laguna itong si Solly. Pero nasa Quezon City ang pinapasukan niyang universidad. Kaya naman nakiusap siya sa kanyang mga magulang na payagan siyang mag-dorm para hindi na rin siya mahirapan sa pagbiyahe at magamit pa niya ang mga tirang oras sa kanyang pagpapahinga at sa pag-aaral. May kahirapan din kasi ang kinuha niyang kurso. Kaya naman madalas din ang pagsusunog niya ng kanyang kilay. At dahil pinayagan naman siya, ay agad din siyang nakakuha ng isang dormitoryo kung saan ay may kamurahan ang singil dito. Unang gabi niya sa nasabing dorm kung saan dalawang babae na parehong nag-aaral sa kadabing universidad kung saan siya nag-aaral ang makakasama niya dito. Octoberian ng isa, kaya naman huling buwan na lang nila itong makakasama. Normal naman ang lahat sa gabing iyon kung saan ay nakahiga itong si Solly at nakikipag-video call sa kanyang mami. Ipinapakita niya dito ang loob ng dorm na nakuha niya. Mura naman daw ito dahil hindi pa man luma at malinis pa. Pinakilala niya rin ang dalawa niyang roommate para naman may ideya ang kanyang mami kung sino ang kanyang mga makakasama sa lugar. Dalawa ang banyo sa 8 kwarto sa dorm na iyon na nasa magkabilang dulo. Kaya naman kapag magbabanyo ka ay mauobliga ka talaga na lumabas ng kwarto. Na iyon ang ginawa nitong si Solly matapos niyang makipag-usap sa kanyang parents. Kaya naman naglinis na siya ng kanyang sarili. Nilalamig siya sa mga sandaling iyon, kaya naman naghilamos na lamang siya at nagsipilyo. Agad niya ring nilisan ng banyo. Naglalakad na siya pabalik sa kwarto nang muli siyang mapasulyap dito. Alam niyang pinatay na niya ang ilaw. Pero ipinagtaka niya na nakabukas na naman ito. Ayaw niya namang mapagalitan. Kaya naman binalikan niya ito para patayin. At sa kanyang muling pagpaling ay tumambad sa kanya ang sa tingin niya ay isa sa mga kasama niya sa dorm. Isang tiyabing babae. Nagulat siya dahil bigla itong sumulpot. Pero nakangiti naman ito sa kanya. Hindi ito nagsalita sa kanya. Kaya naman tinanguan na lamang niya ito. At muli na siyang naglakad pabalik sa kwarto. At agad siyang pumunta sa kanyang higaan. Sol, ilang tao sa banyo? Tanong ng isa sa kanyang mga ka-roommate na si Eva. Hindi ko na alam. Pero kanina may kasunod ako eh. Ewan ko lang kung nandun pa siya. At dahil doon ay napatango na lamang itong si Eva. Sinilip muna nito ang banyo. Pero wala namang tao doon. Sol, may tanong ako sa'yo. Yung bang kasunod mo kanina sa banyo, medyo chubby ba? Oo, bakit? Ano nga palang pangalan niya? Agad na tanong nitong si Solly. Nagkatingin na naman itong si Eva at ang isa pa nalang kasama sa room na si Ginger. Siya si Marie. Wika nito. Marie pala ang pangalan niya. Hindi ko siya nabati kanina eh. Medyo nahiya pa kasi ako sa kanya. Pero bukas, iisa-isahin ko lahat ng nasa dorm para magpakilala sa kanila. Solly. Bakit Eva? Huwag kang mabibigla Kasi, yung nakita mo kanina sa banyo, yung tiyabing babae, si Marie, wala na siya. Anong wala na? Graduate na ba siya? Hindi. Patay na siya. Sa winigang iyon ni Eva ay tila napako itong si Solly. Nakaramdam siya ng takot.
Hindi niya akalain na isa palang multo ang naka-interaction niya kanina lamang.